Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, sci-fi film na tinatawag na Tidal Wave. At bago tayo magpatuloy ay pasasalamatan natin ang pangalawang sumali sa official membership sa channel na ito, na si Zaid Dampor. At kung gusto nyong sumali sa official membership sa channel na ito, just click this join button para sa karagdagang suporta. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Reyeng Ada Simbajan, King Green Kin, Primlac Sabuzo, Aaron Roque from Mawab Davao de Oro Mindanao, Ella Lianes from Cabanatuan City, Emergen Tapa from Davao City Tiger Mama Village, Jasper Caballero from Laguna Calamba, Jonah Alcibor from Antipolo City, John Timothy Damago from Butuan City Mindanao, Juhina Alonzo from Pandacan Manila, Leonel Ashavide from Grab Olongapo City and Ashavide Family, Marilu Feliciano from Santiago City Isabela, Nuki from Caleb Ornia Aklan, Vin Zander, Zaires, at Yasi Mendoza. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa gitna ng isang matinding kalamidad, isang napakalaking tsunami ang tumama sa isang baybaying lungsod sa South Korea na bumaliktad ang buhay ng mga tao. Nagkahiwa-hiwalay ang mga pamilya at sinira ng alon ang lahat ng madaanan nito. Puro lungkot, pagkakahiwalay, at masakit na pamamaalam. Pero sa kabila ng lahat, may mga nagpakita ng tapang at sakripisyo, kaya may ilan na nakaligtas at unti-unting bumangon muli. Nagsisimula ang pelikula sa gitna ng dagat, kung saan isang grupo ng mga lalaki ang pilit na lumalaban sa napakalalaking alon. Nasa isang bangkang pangisda sila at sinusubukang iligtas ang isang kasama nilang naipit at halos matangay na ng dagat. Samantala, sa isang seismic monitoring tower, nakakuha ng seryosong pagbabasa ang mga siyentipiko sa kanilang kagamitan. May paparating na tsunami. Pinapunta agad ang isang helicopter para iligtas ang crew, at nang makaligtas na sila, agad nilang tinawagan ang kanilang mga pamilya para ipaalam na ligtas sila. Pero hindi pa tapos ang panganib. Paparating pa rin ang tsunami, at ramdam na ramdam ang tensyon sa bangka. May ilan sa mga mangingisda na gustong iwan na ang kanilang sugatang kasama, iniisip na wala ng paraan para mailigtas siya sa oras. Tinanggap na ng lalaki ang kanyang kapalaran, kaya sinabi niya kay Manek na umalis na at higit sa lahat, alagaan si Yanji, ang kanyang anak. Kasabay nito, nagumpisa ng maglabas ng nakakakilabot na balita ang mga media tungkol sa sunod-sunod na tsunami na tumatama sa rehiyon. Lumipas ang ilang taon, at bumalik tayo sa normal na buhay ni Manek. Ngayon, isa na siyang ama na nag-aalaga ng isang batang lalaki. Sa isang nakakaaliw na eksena, sinusubukan niyang tanggalin ang ngipin ng kanyang anak na malapit ng malaglag nang biglang may narinig silang ingay sa labas. May mainit na pagtatalo sa pagitan ni Yanji, isang batang tindera sa kalye, at isang matandang babae na inaakusahan siyang inaagaw ang kanyang mga customer. Bilang ina ni Manek, sinubukan niyang pakalmayan ang sitwasyon pero hindi nakikinig ang babae. Maya-maya, naglalakad si Yanji at ang bata sa tabing dagat, at sinabi ni Yanji na hindi niya kailangan ng tulong ng kahit sino. Sa isang science conference, naglabas si Professor Kim ng nakakabagabag na teorya, may posibilidad na dumating ang isang napakalaking mega tsunami. May ilan sa mga nakikinig na hindi naniniwala at nagtaas pa ng kilay, pero seryoso siya at iginiit na kailangan ng isang espesyal na task force para pag-aralan ito. Pagkatapos ng talakayan, nakasalubong niya ang kanyang dating asawa na si Jujon, na binanatan siya ng sarkastikong biro, sinasabing mas mabuti pa siguro kung pinakasalan na lang niya ang mga lindol kaysa sa kanya. Sa gitna ng pag-uusap, tinanong ni Kim tungkol sa kanilang anak na babae. Sinabi ni Jujon na maayos naman ito, pero nang magising ang bata, hindi niya siya nakilala. Ipinaliwanag ni Jujon na hindi niya kailanman sinabi sa bata tungkol sa kanya dahil natakot siyang malito lang ito. Samantala, sa ibang bahagi ng bayan, tatlong magkaibigan ang nag-e-enjoy sa isang araw sa tabing dagat. Isa sa kanila, si Jimmy, ay abala pa rin sa kanyang trabaho nang biglang lumapit ang isang grupo ng mga lalaki at inaya silang sumakay sa kanilang yate. Sa una, ayaw ni Jimmy, pero kalaunan pumayag din siya. Pagkasakay nila sa yate, lumabas siya para makalanghap ng sariwang hangin at biglang nahulog sa tubig. Isang lifeguard na nakamasid mula sa malayo ang agad na tumalon para sagipin siya. Sinubukan niyang ibalik sa malay si Jimmy gamit ang mouth-to-mouth, pero nang magising siya, kinagat niya ito sa labi. Nang tuluyan siyang makabawi, tinitigan niya ang lifeguard na parang litong-lito at tinanong kung sino siya. Ilang sandali pa, dumating si Yanji sa dalampasigan sakay ng isang maliit na bangka. Nilapitan siya ni Manek at maayos na
iniabot ang ilang mga gamit. Samantala, pabalik sa kanyang opisina, napansin ni Professor Kim na may kakaiba sa seismic data. May nakuhang galaw ang mga sensor pero wala namang tsunami na tumama sa loob ng mahigit isang taon. Pero ang epicenter ay mukhang papalapit na sa Korea. Sa isa pang eksena, makikita ang isang grupo ng mga congressman na nagbabatian at nagpapalam matapos ang isang pagpupulong. Kasabay nito, naiirita na ang mga mangingisda sa pantalan. Hindi na sila makapaghintay ng walang ginagawa. Hindi pa naaaprubahan ang bagong containment system at nauubos na ang oras. Napunta ang usapan sa personal na buhay ni Mansek. Lumalabas na iniwan na siya ng asawa niya at mag-isa na niyang inaalagaan ang kanyang anak. Parang kulang pa ang problema. Nakipagtalo pa ang nanay ni Mansek kay Yeonji tungkol sa mga plato na hiniram niya at gusto na niyang mabawi. Dagdag pa sa gulo na nangyayari. Matapos ang lahat ng gulo sa kalsada, tahimik na nilapitan ni Manek si Yeonji at iniabot ang pera. Nabigla si Yeonji sa laki ng ibinigay niya at sinabing sobra iyon. Maya-maya, nakikipag-inuman si Yeonji sa isang lalaki at tinanong siya nito kung ano ang nangyayari. Medyo emosyonal si Yeonji at napunta ang usapan kay Manek. Tinanong niya kung ano ang tingin nito kay Manek. Umiling lang ang lalaki at sinabing hindi niya ito gusto at dapat daw ay tignan muna ni Yeonji kung sino talaga si Manek. Naiinis si Yeonji at sinagot siya ng pabalang. Sinabihan siyang tumingin muna sa salamin bago humusga sa iba. Doon na ibulalas niya na noong araw, sobrang gwapo ni Manek. Nagiging tense ang sitwasyon at bigla, sa bug zone ng damdamin, inimbitahan ni Yeonji ang lalaki na sumakay sa kanyang bangka para mamasyal. Pero bago sila makaalis, dumating si Mansek. Nilapitan niya si Yeonji at inaya itong manood ng baseball game. Sinabi niya na makikilala ni Yeonji ang ilang mahahalagang tao. Hindi interesado si Yeonji at tumanggi, pero nakiusap si Mansek. Gusto lang niyang may bahagi ang sandaling iyon sa kanya. Sa laro, makikita sina Mansek, Yeonji, at ang kanyang anak na masayang nagkakasama. Samantala, si Jun-ik, ang lifeguard na sumagip kay Jimmy, ay kasama ang kanyang mga kaibigan. Napansin ng isa sa kanila ang kagat sa kanyang labi at tinanong kung sino ang babaeng baliw na gumawa nun. Biglang dumating si Jimmy, kalmado at kumpiyansa, at sinabi sa kanila na hindi siya baliw. Pagkatapos, nagpunta silang dalawa sa isang hapunan. Diretso ang sinabi ni Jimmy na dapat ay gawin niya ng paraan ang kanyang black eye. Napabuntong hininga si Jun-ik at sinabing kulang ang kita niya para ayusin ang mga ganoong bagay. Biglang tumunog ang cellphone niya pero inagaw ito ni Jimmy at sinabing mananatili siya. Ito ang problema niya at kailangan niyang harapin ito. Pagkatapos ng hapunan, nagpunta sila sa tabing dagat at nagsimulang mag-usap ng mas casual. Habang nagkukwento si Jun-ik tungkol sa dagat, sa kasaysayan nito, at kung ano ang kahulugan nito sa kanya, biglang tinawag ng mga kaibigan si Jimmy at sinabihang umuwi na. Pero sumigaw siya pabalik na mananatili siya ngayong gabi at bukas na siya uuwi. Halos mabulunan si Jun-ik sa kanyang beer, hindi makapaniwala sa narinig. Napansin ito ni Jimmy at agad nilinaw na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Hindi siya natutulog kasama siya. Inaamin niya na gwapo si Jun-ik pero sobra daw itong magsalita at ang talagang hindi niya gusto ay ang accent nito. Samantala, ang nanay ni Mansek ay nag-uusap kasama ang isang government minister. Biglang dumating si Mansek, lasing at may kasamang barkada. Nang makita niya ang nanay niya, binanatan niya ng sarkastikong biro na kung mahal na mahal niya ang baseball, isara na lang ang tindahan at gawing full-time iyon. Naiinis ang ministro at tumayo, mahigpit na pinaalalahanan si Manek na dapat matutunan niyang batiin ng maayos ang kanyang tiyuhin. Samantala, pauwi na si Yeonji kasama ang kanyang kaibigan. Pagdating nila sa bahay, nakita niya ang isang kahon sa may pintuan. Ito ang mga plato na hiniram niya. Sa loob may note na nagsasabing, huwag ka nang manghiram ulit, magagalit ako. Sa isang hotel, nanunuluyan si Jujon, ang dating asawa ni Professor Kim, kasama ang kanilang anak na si Jim at isang kaibigan. Samantala, abala si Kim sa pagtest ng bago niyang imbensyon na sumusukat ng wave pressure. Patuloy pa rin niyang sinusubaybayan kung may paparating na mega tsunami. Habang abala ang lahat, nawala si Jim at naligaw sa tabing dagat. Buti na lang at nakita siya ng mga lifeguard at tinangka siyang tawagan ang kanyang ina. Pero abala si Jujon at nang sa wakas ay subukan niyang tawagan ang kaibigan niya. Walang pakialam ito at gusto lang magpahinga. Wala nang ibang opsyon, tinawagan niya si Professor Kim at agad itong dumating para tumulong. Pagdating niya, tinanong ng lifeguard kung siya ba ang guardian ng bata. Tumanggo si Kim at sinabing oo. Biglang naging emosyonal ang eksena. Ipinapakita kung gaano na sila kalayo sa isa't isa. Sa ibang lugar, sinubukan ng tiyuhin ni Manek na suhulan siya ng pera para tumahimik tungkol sa isang insidente noon. Pero hindi tinanggap ni Manek. Sinabi niyang wala nang halaga ang pera. Hindi matapos ang aksidente na nangyari dahil pinapante sila ng kanyang tiyuhin sa dagat kahit alam niyang may paparating na bagyo. Seryosong sinabi ni Manek na bahala na siyang gawin ang gusto niya. Sa isang waiting room ng opisina, sinubukan ni Kim kausapin ang kanyang anak pero hindi siya pinansin. Ilang sandali, dumating si Jujon.
Jujon. Sa una, halatang nakahinga siya ng maluwag na ligtas ang anak niya pero agad niyang pinagalitan ito dahil sumama sa kaibigan. Nakita ni Kim ang nangyayari at sinabi na wala siyang pakialam kung kanino sama-sama ang anak niya, pero kung nakikita niyang nasasaktan ito, hindi siya manunood lang at wala siyang gagawin. Naiinis si Jujon at binalikan siya ng sarkasmo. Tinanong kung gusto na ba niyang maging Dad of the Year at sinabing hindi na ito mauulit. Pagkatapos, hinayla ni Jujon si Jim at sabay silang umalis. Sa ibang eksena, biglang sumugod si Jimmy kay Junik, galit na galit at sinigawan siya na umalis na siya ngayon din. Samantala, sa isang tahimik na opisina, nag-uusap si Tito ni Mansek at ang business partner niyang si Doug Chang. Pinipilit niyang kumbansihin si Doug na kausapin si Manek at pilitin itong umatras sa deal. Kapalit nito, nangako siyang bibigyan siya ng pwesto kung mapapayag niyang sumang-ayon si Mansek. Kinagabihan, nag-uusap ng masinsinan sina Mansek at Yeonji. Sabi ni Mansek, maganda siya ngayong gabi at nasa tamang edad na para mag-settle down. Natatawa si Yeonji at sinabing kung may kilala siyang matinong lalaki, baka handa na siyang ipakilala. Medyo nagbibiro pero seryoso rin si Manek nang sabihing baka may kilala nga siyang espesyal na tao. Naging seryoso si Yeonji at tinanong kung totoo ba siya. Sinabi ni Jimmy na nandito siya sa bayan para mag-aral ng acting. Habang nag-uusap sila, dumaan ang mga kasamahan ni Junik para bumati. Pero biglang nagbago ang mood ni Jimmy. Sumigaw siya, galit na galit, at tinawag na bastos si Junik na ginamit lang siya. Binagsak niya ang balita, buntis siya at sinabing ang pinakamabuting magagawa niya ay lumayo. Natigilan si Junik at ang mga kaibigan niya, tulala at walang masabi. Maya-maya, sa tabing dagat, nag-uusap ng malalim sina Yeonji at Manek. Sinabi ni Manek na hindi na siya bata, at nagsimulang alalahanin ni Yeonji kung paano sila unang nagkakilala. Inamin niya na tuwing dumadalaw si Manek noon, palagi siyang kinikilig at bumibilis ang tibok ng puso niya. Nagulat si Manek sa pag-amin niya. Tinanong siya ni Yeonji kung ano ang plano niya ngayon at kung sasama ba siya para dalawin ang puntod ng ama niya. Mahinahong pumayag si Manek. Kinagabihan, mag-isa si Manek sa tabing dagat, nakatingin sa mga alon. Bumalik sa isip niya ang gabing naganap ang trahedya. Sa alaala niya, nag-aaway sila ng ama ni Yeonji na nagpupumilit na tumulong sa mapanganib na sitwasyon. Sumigaw si Mansek na ibagsak na ang hawak niyang cage, at nang ibagsak ito, aksidenteng bumagsak sa kanya mismo. Biglang nagising si Mansek, nanginginig at hingal na hingal. Panaginip lang iyon pero parang totoo pa rin ang bigat ng kanyang konsensya at pagsisisi. Sa isa pang eksena, naglalakad sa kalye si Junik kasama si Jimmy na halatang lasing na. Sinusubukan niyang ilihis ang atensyon ni Junik at bigla na lang niya itong hinalikan, kagat pa sa labi. Sa di kalayuan, pinapanood sila ng mga kaibigan ni Jimmy na kasama pa ang mga lalaki mula sa yacht at halos hindi makapaniwala sa nakikita. Samantala, nagsisimula ng tumaas ang lebel ng dagat at delikado na ang sitwasyon. Sa opisina ni Professor Kim, tinitingnan nila at ng kanyang team ang mga dating tsunami data, ikinukumpara ang lakas at lokasyon. Biglang nakatanggap sila ng alert, may lindol na magnitude 3.0 malapit sa Hyundai area. Agad na nagpasya si Kim na makipag-usap sa kanyang boss. Ipinaliwanag niyang seryoso ito, lalo na para sa mga nakatira sa paligid. Sinabi niyang kapag bumagsak ang Tsushima Island, malaki ang posibilidad na mag-trigger ito ng isang mega tsunami. Tinanong siya ng boss kung ano ang dapat gawin. Sagot ni Kim, dapat agad silang magpadala ng evacuation alert kahit 10 minuto bago pa man dumating ang alon. Samantala, sa sementeryo, tahimik na nakatayo si Yeonji sa harap ng puntod ng kanyang ama. Malumanay at may bahid ng pangungulila. Sinabi niyang mabuti siyang inalagaan ni Manek at nagpapadala ito ng mga senadoryas na hindi niya maintindihan. Inamin niyang kaya siya pumunta ay para humingi ng payo. Pagkatapos, nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon si Manek na makausap ang espiritu ng kanyang ama. Bago siya umalis, sinabi niya sa puntod, pakinggan mo siya, Papa. Ngayon mag-isa, lumapit si Mansek sa puntod, bakas ang kalungkutan sa mukha. Lumuhad siya at sa boses na nanginginig, humingi siya ng tawad, inilabas ang lahat ng sakit na matagal na niyang tinatago. Sa ibang eksena, nag-uusap sina Mansek at Junik. Medyo pabiro pero seryoso rin, tinanong ni Junik kung ano ang mararamdaman niya kung sakaling maging asawa niya si Yeonji. Natawa si Junik at sinabihan siyang baliw siya. Tinanong kung gaano karami ang nainom niya. Pagkatapos, biglang nagpalit ng usapan si Junik at ikinwento na may nakilala siyang babaeng Koreana na nag-aaral ng acting. Tinanong niya kung may pag-asa kaya siya rito. Hindi man lang nagdalawang isip si Mansek, diretsong sinabi, oo, imposible. Medyo nadismaya si Junik at umalis, pero bago umalis, pinaalala niya kay Mick na pag-isipan niya ng mabuti ang huling sinabi ng tatay ni Yeonji bago ito namatay. Samantala, nag-text si Jimmy kay Junik para makipagkita. Pero bago pa siya makarating, hinarang siya ng isang grupo ng mga lalaki at dinala sa isang tahimik na lugar. Isa sa kanila, tumingin sa kanya ng diretsyo at mariing binalaan siya, layuan mo ang fiancé
fiancé niya. Malinaw na hindi ito simpleng babala, delikado siya. Gabi na nang makipagkita ang tiyuhin ni Mansek kay Yeonji. Sinabi niya na approved na ang project niya at inalok siya ng posisyon. Pero maayos na tumanggi si Yeonji, sinabing sobra-sobra na ang nagawa nito para sa kanya. Iginiit pa rin ng tiyuhin na wala siyang inaasahang kapalit pagdating sa kanya. Habang paalis na siya, nagkasalubong sila ni Manek. Nagtinginan lang sila pero walang imak. Ilang sandali pa, tinanong ni Mansek si Yeonji kung bakit siya naroon. Sabi ni Yeonji, relax lang, dumaan lang siya para sa hapunan. Ibinato rin niya ang tanong pabalik, ikaw, bakit ka nandito? Kinagabihan, magkasama silang sakay ng bangka sa ilalim ng mga bituin, dahan daw ang dumudulot sa kalmadong dagat. Tinanong ni Yeonji kung ano ang mahalagang bagay at dinala pa siya doon. Biglang sumabog ang mga paputok sa langit, nagpapailaw sa buong paligid. Lumuhad si Manek, puno ng emosyon, at nag-propose, gusto niyang siya ang maging ina ng mga anak niya. Touched si Yeonji pero sinabi niyang pag-iisipan pa niya. Medyo kabado, tinanong siya ni Manek kung bakit hindi na lang ngayon sumagot. Ngumiti siya at sinabing, kung makakita ka ng ribbon na nakatali sa bangka ko bukas, ibig sabihin oo. Patuloy ang mga paputok at ramdam ang saya sa paligid. Samantala, naghihintay si Jimmy kay Junik. Pagdating niya, galit na galit si Jimmy at sinita siya kung bakit siya late. Diretsahan siyang sinagot ni Junik, ayaw niya ng laro, hindi sa kanya, hindi sa mga tao sa paligid niya. Sinabi niyang ayaw na niya siyang makita ulit at iniwan siya doon, tulala. Maya-maya, nakipagkita si Yeonji kay Dog Chang. Napansin ni Dog na ang saya niya, kaya tinanong kung bakit. Nakangiting sinabi ni Yeonji na nag-propose si Manek sa kanya. Nanigas ang mukha ni Dog. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi niya, hindi tama yan. Alam mo kung paano namatay ang tatay niya. Samantala, lalong kinakabahan si Professor Kim. Kasama ang mga kasamahan niya sa opisina nang makatanggap siya ng emergency call, nag-trigger na ang tsunami alarm. Kita sa mukha niya na paubos na ang oras nila. Kinabukasan, hinarap ni Dog Chunk si Manek. Seryoso niyang sinabi na alam niya ang ginagawa nito, at hindi tama na patagalan pa si Yeonji nang hindi sinasabi ang totoo. Binulgar niyang sinabi na niya kay Yeonji na si Mansek ang responsable sa pagkamatay ng tatay niya. Nagwala si Manek sa galit, nagsimulang manuntok, nangingibabaw ang puot. Biglang may ibong bumangga sa windshield ni Dog. Pagtingala nila, punong-puno ang langit ng mga ibong lumilipad palayo, malinaw na may paparating na sakuna. Samantala, masayang-masaya si Jujon at naghahanda para sa grand opening ng project niya. Pero sa lab, desperado si Professor Kim na kumbansihin ang mga boss niya na kailangan ng mag-evacuate. Pero binaliwala lang siya, sinabing araw-araw naman may tsunami at mas mahalaga ang event. Dumating si Jujon at nang makita siya, agad siyang inakusahan na sinisira nito ang plano niya. Kalma pero matatag na ipinaliwanag ni Kim na seryoso ang sitwasyon. Sinabi pa niyang pinaalis na niya si Jim papuntang Seoul para lang makasigurado. Naiinsulto si Jujon, sinabihan siya na wala siyang karapatang makialam sa buhay niya at huwag na huwag niya itong gagawin ulit. Samantala, mag-isa si Yeonji sa bangka, umiiyak habang hawak-hawak ang singsing na ibinigay ni Manek. Halos mabaliw siya sa halo-halong emosyon. Pagkatapos, pumunta siya sa opisina ng tiyuhin ni Mansek at diretsahang sinabi na ayaw na niyang ituloy ang pag-open ng store. Ramdam daw niya na ang lugar niya ay nasa Hyundai, kahit alam niyang hindi ito aaprubahan ng tatay niya. Hiling pa niya na si Mansek ang ilagay sa posisyon imbes na siya. Paglabas niya, bigla siyang napaiyak. Sa kabilang dako, umiiyak din si Mansek, ramdam ang parehong bigat. Samantala, huling beses tinawagan ni Jimmy si Junik pero hindi pa rin siya sinagot. Sa kabilang lugar, masayang namimili ang nanay ni Dog ng bagong sapatos para sa job interview ng anak niya, puno ng pag-asa para sa hinaharap. Jujon at si Professor Kim ay abala pa rin sa kani-kanilang ginagawa, walang kaalam-alam na ilang sandali na lang ay may matinding sakuna na tatama. Sa opisina, napatangala ang tiyuhin ni Manek sa langit na biglang dumidilim sa kakaibang paraan. Huling beses pang nakiusap si Professor Kim sa boss niya para sa evacuation order, pero matigas pa rin ito at ayaw magdesisyon dahil wala pa raw opisyal na utos. Biglang pumasok ang isang empleyado at sumigaw na aprobado na ang tsunami alert. Sa malaking launch event, napansin ni Jujon ang isang lalaking nagmamadaling lumapit sa mga ministro. Kumabog ang dibdib niya, ramdam niyang may mali. Samantala, tumawag ang nanay ni Dog Chunk para tanungin ang sukat ng sapatos niya. Naiinis si Dog at binaba ang tawag ng hindi man lang sinasagot. Sa isang pribadong yate, kasama ni Jimmy ang tinatawag niyang fiancé, walang kaalam-alam sa paparating na delubyo. Sa kabilang banda, nasalubong ni Manek si Yeonji at tinanong kung pwede silang mag-usap, pero sinabi ni Yeonji na gusto niyang mapag-isa. Biglang narinig nilang pareho ang tsunami alarm na umalangaw sa buong beach.
Evacuation na. Habang iyon ay nangyayari, desperado pa ring makalabas si Jujing pero nanatili siyang natrap sa elevator, halos mabaliw sa takot. Nagsimulang gumalaw ang lupa at biglang tumigil ang lahat. Sa seismology office, may dumating na mensahe kay Professor Kim, isang napakalaking tsunami ang papunta na, tatama sa loob ng 10 minuto. Hindi siya nag-aksaya ng oras, ang nasa isip niya ay mailigtas ang anak niya. Sakto namang tumawag si Jujing. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Kim palabas para hanapin siya at iligtas bago mahuli ang lahat. Sa yate, nakipag-ugnayan ang fiancé ni Jimmy sa Marine Rescue Team para humingi ng saklolo. Kaagad namang sumakay si Junik sa helicopter at lumipad papunta sa kanila. Samantala, mahimbing na natutulog ang anak ni Kim hanggang sa magising ito at makita ang higanteng alon na papalapit mula sa malayo. Panic mode na si Kim. Nakontak niya si Jujon at tinanong kung nasaan ang anak nila. Sinabi ni Jujon, floor 17, room 1. Nagmakaawa si Kim na akyatin niya ang pinakamataas na palapag ng building pero wala ng oras at si Jujon ay natrap pa rin sa elevator, walang magawa. Sa beach, nagkagulo na ang lahat. Tumakbo ang mga tao, sumisigaw, pilit na umaabot sa ligtas na lugar. Mula sa itaas, nakita ni Yeonji ang nagwawalang dagat at agad siyang tumakbo para hanapin si Manak. Sirena ang ingay, sigawan sa lahat ng dako. Sa ere, lumilipad si Junik sa baybayin, hinahanap ang yate kung nasaan si Jimmy. Sa parehong oras, sina Dog Chang, nanay ni Manak, at ang anak ay tumatawid sa tulay. Bigla silang natigilan nang makita ang dambuhalang alon na papalapit. Mabilis kumilos si Dog, hinawakan ang kamay ng bata at tumakbo, pero nanatiling nakatayo ang lola, tulala. Walang pag-iisip, bumalik si Dog para kunin siya at sabay-sabay silang tumakbo, pero inabot sila ng alon at tinangay. Samantala, bumulusok ang tsunami papasok sa gusali kung nasaan sina Professor Kim at Jujon. Bumuhos ang tubig sa elevator kung saan siya natrap, habang si Kim ay tinatangay ng malakas na alon, parang laruan lang. Sa kabilang dako ng syudad, si nanay ni Dog na kara-rating lang mula sa pamimili ay tinamaan din ng rumaragasang tubig. Wala siyang makapitan. Lalong lumalakas ang mga alon, winawasak ang mga gusali, pinapalipad ang mga kotse, winuwalis ang lahat sa daraanan nito. Sa gitna ng kabuluhan, nakita na ng helicopter ang yate kung nasaan sina Jimmy at ang fiancé niya. Nakita sila ni Junik at kahit wala silang tamang gamit, hindi siya nagdalawang isip. Tumalon siya diretso sa tubig. Sa tulay, desperadong hinahanap ni Dog Chunk sina nanay at anak ni Manet, pero ang nakita lang niya ay mga tambak ng container at debris na bumabagsak sa paligid. Iwas at tago siya habang unti-unting bumabagsak ang mga gamit sa paligid, halos tamaan siya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sina Yeonji at Manek ay natrap na sa gitna ng napakalaking tsunami. Nakakita sila ng mga live na cable ng kuryente na halos lumubog na sa tumataas na baha. Delikado iyon. Sa lahat ng lakas nila, nakakyat sila sa poste at muntik na lang mailigtas ang sarili. Sa ibaba, ang mga taong hindi nakatakas, tinamaan ng kuryente sa tubig. Sa ibang parte ng syudad, natagpuan na ni Jim ang anak niya. Pero bago pa man sila tuluyang magkayakap, isang malakas na agos ng tubig ang humila sa bata at tinangay siya palabas ng bintana. Mabilis kumilos si Professor Kim, hinablot ang braso ng anak at pilit na hinahawakan, desperadong huwag siyang bitiwan. Samantala, sa yate, mabilis na umakyat sa rescue rope ang fiancé ni Jimmy, ni hindi man lang sinigurong ligtas siya. Sakto namang dumating si Junik at sinabing si Jimmy ang maunang umakyat. Bago siya umakyat, diretsahan siyang tinanong ni Junik kung talagang karelasyon niya ang lalaking iyon. Walang pag-aalinlangan, sinagot niya na halos hindi niya nga kilala ang taong iyon. Balik sa gusali, nagkausap ulit sina Jujon at Professor Kim. Tinanong siya ni Kim kung nasaan na siya at sinabi nitong natrap pa rin siya sa elevator. Alam niyang wala na siyang pag-asa, kaya sinabi niyang huwag na siyang puntahan dahil huli na ang lahat. Labag sa kalooban niya, iniabot ni Kim ang telepono kay Jim. Pinipigilan ang luha, sinabi ni Jujon kay Jim na si Professor Kim ay ang tunay niyang ama. Nanlumo si Jim, napaiyak at tuluyang nanginig sa narinig. Bago pa maputol ang tawag, naibulong ni Jujon kung gaano niya kamahal ang anak. Pagkatapos, tuluyan nang napuno ng tubig ang elevator. Maya-maya, dumating ang maintenance guy ng hotel at nabuksan ang elevator. Nakita niya si Jujon na halos mawalan ng malay, kaya agad niyang hinayla palabas. Sinabi niyang kailangan niyang umakyat sa bubong kaagad. Samantala, pagod at basang-basa si Dog Chunk, nagsindi ng sigarilyo. Pero nahulog ang lighter niya malapit sa bangkang butas at tumutulo ang gasolina. Agad kumalat ang apoy at boom. Sunod-sunod na sumabog ang mga barko sa pier. Sa kabilang banda, mabilis na umaakyat sina Yeonji at Mansek para makaligtas sa baha, pero nadulas si Mansek at nahulog. Nasalo siya ni Yeonji at buong lakas siyang hinawakan. May luha sa mata ni Mansek nang sabihin niyang may kailangan siyang aminin. Nanginginig ang boses ni Yeonji nang tanungin siya, hindi ba dapat ikakasal na tayo? Tumanggaw si Mansek at nagmamahal
Nagmakaawa si Yeonji, huwag mong bitiwan. Mabuhay ka lang, pakiusap. Pero napakalakas ng agos at tuluyan siyang natangay. Biglang may kamay na humawak sa kanya, ang kanyang tiyuhin. Huwag mong bitiwan. Sigaw nito habang buong lakas siyang hinihila paakyat. Ngunit biglang may bumagsak na. Napakalaking metal sheet sa tiyuhin niya at tuluyan itong tinangay ng malakas na agos. Samantala, sina Jimmy, Junik, at ang bata ay umaakyat sa chopper gamit ang lubad pero napapansin ni Junik na napupunit na ito. Alam niyang wala ng oras. Sinabi niyang isa lang ang makakaakyat. Nagpanik si Jimmy, nagmakaawa na huwag niya itong gawin pero tinanggal ni Junik ang relo niya, iniabot sa bata, at sinabing, ibigay mo ito sa kanya. Tinitigan niya ito sa mata, pinilit ngumiti, at sinabing magiging ayos lang siya. Kinuha niya ang kutsilyo at siya mismo ang pumutol ng safety line. Diretso siyang nahulog sa dagat. Mula sa ere, kitang-kita ni Jimmy ang lahat. Umiiyak, sumisigaw habang nakikita siyang lumulubog sa dagat. Bumagsak si Junik sa ligtas na lugar, pero alam niyang ang susunod na alon ang tatapos sa kanya. Tahimik at payapa, ipinikit niya ang mata at hinayaan na siyang tanggayan ng alon. Sa gusali, natagpuan na rin ni Jujun sina Professor Kim at Jim. Magkakasama silang nakatayo, nakatitig sa paparating na dambuhalang alon. Sa gitna ng kaguluhan, naisakay nila si Jim sa helicopter. Salamat sa babaeng yamakap sa kanya at nangakong iingatan siya. Nanatili si Kim at Jujun sa bubong, magkahawak kamay habang papalapit ang alon. Yinakap ni Kim si Jujun ng mahigpit, parehong humingi ng tawad sa isa't isa, hinarap ang dulo ng magkasama, may dignidad at katahimikan. Matapos ang tsunami, nabuhay sina Dog Chang, ang nanay ni Manet, at ang bata. Pero nasa tubig pa rin ang bata. Itinulak siya ng lola, sige, andyan siya. Lumundag si Dog sa tubig para iligtas ito. Ilang araw ang lumipas, ginanap ang memorial para sa mga biktima. Sa mesa na puno ng mga litrato, nakita ang larawan ni Junik. Nasa paligid sina Jimmy, Mansek, at ang nanay niya. May litrato rin ng tiyuhin ni Mansek, ni Professor Kim, at ni Jujun, pinarangalan para sa kanilang tapang at sakripisyo. Sa tabing dagat, nag-usap sina Jim at ang anak ni Mansek. Mahina niyang sinabi, niligtas ako ng tatay ko. Habang papalayo, tinawag niya ang lola niya, huminto, at tiningnan ang bata. Oy, nagkita na ba tayo dati? Tanong niya. Ngumiti ang bata at sinabing, hindi pa. Maya-maya, nabanggit sa trabaho na nagsumite pala ng resignation si Junik bago pa nangyari ang tsunami, pero nagpunta pa rin siya para tumulong. Sinabi rin nila na hindi nakaligtas ang nanay ni Dog Chang kahit na pinarangalan siya sa pagligtas kina nanay at anak ni Mansek. Sa isang tahimik na sulok, mag-isa si Dog, umiiyak ng walang ingay, hawak ang medalya, isang bagay na kahit gaano kahalaga ay hindi kayang palitan ang pagkawala ng kanyang ina. Nagtatapos ang kwento kina Mansek at Yeonji, na sa kabila ng lahat, nagsimulang muling buuin ang kanilang lungsod, ang kanilang tahanan, at ang kanilang mga buhay, hakbang-hakbang, pader sa pader. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng komento, pindutin ang like button, mag-subscribe, at pindutin ang bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na video. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.